Siyempre pa, hindi ko gagawin sa tunay na buhay ang pagiging isang straight namty na tulad nito. Kaya, napabuntong hininga ako, ganoon pala? Akala ko pa naman espesyal na natutunan ko ang teknik ng masahe para kay Van-Thu. Akala ko nakatulong ako sa kanya. Nang marinig ni Van-Thu ang pagkadismaya sa aking boses. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit nakaramdam siya ng kaunting awa. Tutal, nagsisinungaling naman ako at matigas ang ulo. Bukod pa rito, kailangan pa rin naming gamitin ang angka ng C. Gagamitin ko lang ang angka ng C. Kaya hindi ko siya pwedeng bigin. Kaya, huminga ng malalim si Van-Thu. Hindi naman sa walang silbi. Mayroon din namang kaunting epekto. Nag-isip pa siya at tinukso ako, pero kaunti lang talaga, ha? Huwag kang magkakamali ng intindi. Nang marinig iyon, kinikilig kong hinawakan ang kanyang kamay. Talaga? Baby Van-Thu. Pwede ba kitang i-massage araw-araw? Naramdaman ni Van-Thu na hawak na naman ang kanyang kamay. Dagdag pa sa bigla ang pagbabago ng aking tono. Hindi niya napigilang mapahiya at magalit. Bitawan mo ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na basta-basta na lang akong hawakan? At saka, palitan mo na ang iyong mga nakakadiring bansag. Nakakasuka. Hindi napigilan ni Van-Thu na isipin. Bakit kaya ang young master na ito ng angka ng C? Ang sinasabing dakilang T-Lickard ni Kiru Oinhai ay sobrang nakakainis. Sunod-sunod akong tumango, okay, Van-Thu. Anong gusto mong itawag ko sa iyo? Papayag ako. Tutal, isa naman tayong pamilya. Bahagyang nagalit si Van-Thu. Sino ang pamilya mo? Umiti ako at sinabi. Hindi ba't pumayag ka na sa aking panliligaw? Ano pang sinasabi mo? Sabi niya bilang pagtutol. Iyon ay isang kasunduan noong bata pa ako. Tumawa ako at sinabing, hindi ba't ang kasunduan noong bata pa tayo? Ay nangangahulugan na mag-asawa na tayo noong bata pa tayo. Kung nakikita lang ako ni Van-Thu, siguro hindi niya mapigilan na saktan ako. Ang lalaking ito, puro kasinungalingan ang sinasabi. Walang isang matino sa kanyang sinasabi. Nakakainis. Para sa aking dakilang paghihiganti. Kailangan ko munang magtiis. Sa pag-iisip na iyon, huminga ng malalim si Van-Thu. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Sige na. Sabihin mo na kahit ano ang gusto mong sabihin. Pwede ka na bang umuwi? Gabi na. Pagkasabi noon, tumunog na ang pagreklamo ni Linhai. Nakakainis. Nakabalik na ang aming pagsusulit sa math. Hindi na naman ako pumasa. Sinasadya ba ako ng gurong iyon? At saka, hindi ba nag-leave na ang dalawa auntie? Sino ang magluluto sa amin? Bakit may naaamoy akong pagkain sa kusina? Palapit ng palapit ang kanyang boses hanggang sa marating niya ang silid-aklatan. Biglang tumigil ang boses. Kinawayan ko siya. Welcome home. Itinuro ako ni Linhai, bakit ka nandito? Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka makikipagsolo sa kapatid ko? Nang marinig ko iyon, nagkunwari akong nagtataka. Umuwi ako para bisitahin ang aking asawa. Ano ang problema doon? May batas bang nagsasabi na bawal akong makipagsolo sa aking asawa? Mula sa tabi, si Van-Thu ay unti-unting lumitaw at may nagtatakang ekspresyon. Tinitigan niya ako. Sobrang walang hiya talaga ang lalaking ito. Namula ang mukha ni Linhai. Tiningnan niya ako. Tiningnan si Van-Thu na hawak ko ang kamay. At nagsimulang magbulol. Papaparang tama ka. Pero, hindi pwede. Ang ate ko ay pamilya ko. Kasal ka sa ate ko, kaya bayaw na kita. Kaya isa na rin tayong pamilya. Lalong gumulo ang isip ni Linhai. Hindi na siya nag-isip pa. Itinuro niya ako. Ipinakita ang kanyang magandang ngipin at nagbanta. Sa madaling salita, umalis ka na. Kung hindi, matitikman mo ang lakas ng taekwondo ko. Tumawa si Van-Thu sa kanyang isipan. Kung tutuusin, si Linhai pa rin ang papanig sa kanyang kapatid. Nagkibit balikat ako ng walang pakialam. Okay lang kung aalis ako. Pero marunong ba kayong magluto?
Kalahati pa lang ang luto ko. Kumunot ang noo ni Del Fenfu. Anong sinasabi mo? Anong luto? Hindi pa siya tapos magsalita nang mag-realize siya, Tama, Sinjay. Kagabi, biglang sinabi na. Gusto niyang mag-leave. Kaya mula ngayon, sila lang ni Linhi ang magkasama. Naamoy din ni Dead Linhi ang pagkain. Ikaw pala ang nagluluto. Bahagya siyang nagtatakang tumingin sa akin. Ikaw na yung master, marunong magluto. Noon, syempre hindi. Pero hindi ba't may sistema ako? Hinila ko. Si Ted Vanfu na may pagtatakang ekspresyon. Bahagya siyang tumutol. Pero nang hindi siya makawala, nagpa siya na lang siyang manahimik. Sinabi ko nang may pagmamahal. Dahil sa iyo kaya ako nag-aral. Matagal ko na itong pinangarap. Nagluluto ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Kapag pagod ka galing sa trabaho, bibigyan kita ng masahe. Sa weekend, magtitimpla tayo ng tea sa bakuran at titingin sa mga bulaklak. Kapag walang ginagawa, mag-barbecue tayo. Hindi na matiis ni Dad Linhai. Agad niyang pinaghiwalay ang kamay ko at ang kamay ni Dad Vanfu. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. Hoy! Hindi ba't parang ginagawa mo lang ang kapatid ko na isang housewife? Para magtrabaho at kumita ng pera? Mayroon ka pa bang dignidad? Narinig ni Dad Vanfu at bahagyang natawa. Bakit kaya iba ang lalaking ito sa ibang mga lalaki? Ang ibang lalaki. Para dagdagan ang kanilang paghanga. Sinasabi na gusto nilang buhayin ka habang buhay. Bakit parang baliktad kay si Hotide? Nang marinig ko iyon, bahagyang umiti ako. Ginaya ko ang pagtingin ng isang tanga kay Dad Linhi. Nagsasayang ka ba ng laway? Vanfu ay may talento at kahusayan. Kung lumabas ako para kumita ng pera sa aking isip, baka malugi pa ang buong angka ng si. Kaya, syempre, hahayaan kong si Vanfu ang mamahala. Hindi makaimik si Dad Linhi sa kanyang narinig. Malinaw naman na pinupuri niya ang kanyang kapatid. Pero bakit nagagalit siya? Ano daw? Vanfu, kakadalawang araw pa lang kayong nagkakilala. Huwag kang magpanggap na malapit na kayo. Napatawa rin si Dad Vanfu sa aking sinabi. Bahagya ring umangat ang kanyang mga labi. Pero sa pag-iisip na, baka makita ng lalaking asong ito hindi maganda. Kaya sinubukan niyang pigilan. Masaya ang dalisay na pagmamahal. Nadagdagan ng isa ang iyong puntos. Nang marinig ko ang babala sa aking isipan, natawa rin ako sa aking sarili. Hindi masama, hindi masama. Kung ganoon, ang gusto sa akin ni Ted Vanfu ay siguradong tataas. Sa pagkakataong ito, umubo ako. Sige na. Gabi na. Magluluto pa ako. Vanfu, magbasa ka muna. Tatawagin kita kapag tapos na ako. Pagkasabi noon, hinawakan ko ang kamay ni Ted Vanfu. At dahan-dahan siyang dinala sa harap ng mesa. Halatang hindi sanay si Ted Vanfu na tinatrato ng ganoon. Kaya kumunot ang kanyang noo. May pagtutol niyang sinabi, kaya ko nang maglakad ng mag-isa. Pagkarinig noon, syempre, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na magkaroon ng lehitimong dahilan para humawak sa kanyang katawan. Agad akong nagsalita. Hindi pwede. Wala ako dito. Kung nandito ako, hindi ko hahayaang mapahamak si Vanfu. Paano kung katulad noong nakaraan? Nadapa ka na naman? Bahagyang nagalit si Ted Vanfu at sinabing, huwag mo ngang pag-usapan ang tungkol noong nakaraan. Bitawan mo ako. Pagkasabi noon, naalala niya na naman ang kahiyahiyang tagpo noong nakaraan. Ang lalaking ito talaga. Inalalayan ko si Ted Vanfu sa mesa. Pagkatapos, may panghihinayang akong binitawan ang kanyang kamay. Okay, okay. Bibitawan na kita. Baba na ako ha. Pagkasabi noon, hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Agad na akong umalis sa silid-aklatan. Nagalit na galit si Ted Vanfu. Na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Sobrang nakakainis talaga siya. Napakagulong lalaki. Ngunit nasa baba siya ngayon. Para magluto sa amin.
Malinaw naman na isa siyang young master ng angkan ng si. Pero siya mismo ang nagluluto. Sa loob ng puso ni Van Thu, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Hindi lang gimasahe ang balak ng lalaking ito. Nagpapakababa pa siya para magluto. Hindi ako dapat mag-isip ng ganyan. Huminga ng malalim si Van Thu. Para unti-unting kumalma ang kanyang emosyon. Lahat ng ito ay kusang loob na ginagawa ni si Ho Tidid. Hindi ko naman sinabi sa kanyang gawin iyon. Tama. Hindi ako dapat magkaroon ng anumang utang na loob sa kanya. Ang damdamin. Ang pinakamalaking hadlang sa aking daan tungo sa paghihiganti. Si Deadlin hina nasa tabi. Nakita ang kanyang ate na mukhang may iniisip. Mukhang nagdurusa siya. Bahagyang hindi nagustuhan ng kanyang mukha. Nakakainis. Ang si Ho Tidid na iyan. Dahil sa kanya naghihirap ang ate ko. Nakakainis. Bagamat may kasunduan sila. Bagamat bayaw ko siya, bagamat. Pero ganoon pa rin iyon. Nagbalak palang magsalita si Lin Hai. Ngunit pinutol na siya ni Van Thu. Lin Hai, bumaba ka at tulungan si Ho Tidid. Baka sabihin na tamad ang angkan ng di. Natigilan si Lin Hai. Pagkatapos bahagyang nagbuka ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, nasa kusina. Si Ho Tidid ay halos hindi na makapagsalita. Tiningnan si Deadlin, hina nakatayo sa tabi niya. Walang buhay na hinahalo ang itlog sa mangkok. Lumalabas pa ang balat ng itlog. Talaga bang tinutulungan mo ako? Nang marinig ang mga salitang iyon, nagalit si Deadlin Hai. Tiningnan niya ako ng masama. Dahil sa mga tao na katulad mo. Nagbago ang aking ate. Pagkasabi noon, umiyak siya. Pagkatapos ay galit siyang sinuntok ang aking dibdib. Pinagtulungan mo pa akong magtrabaho. Papatayin kita, papatayin kita. Sa sumunod na segundo, lumaki ang kanyang mata. Dahil parang may isinubo ako sa kanyang bibig. Mainit, mainit at malaki. Kusa siyang umuya. Sa isang iglap, pumutok ang hindi kapanipaniwalang sarap. Mula sa kanyang panlasa. Kumalat iyon sa buong bibig niya. Nagliwanag ang mga mata ni Lin Hai. Hindi siya makapaniwalang tumingala sa akin. Habang kumakain, tanong niya, ano ito? Ang sarap. Inalis ko ang chopstick sa bibig ni Lin Hai. Pagkatapos ay isinawsaw ko ito sa malamig na tubig para linisin. Hindi tumitingin at patuloy kong hinahanda ang almusal. Maanghang na kuneho. Tumango si Lin Hai. Kuneho pala. Pagkatapos ay sumigaw siya, kuneho. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lin Hai. Ang katabi niya. Nakita lang niya na may maanghang na kuneho. Luto na at magandang isinalansan. Natahimik na nakahiga doon. Dumilim ang kanyang mukha. Halos himatayin siya. Si Ho Tidid ay naghugas ng mga pinggan. Nakatakot sa likod ni Lin Hai. Mayroon siyang masamang ngiti. Akala mo ha? Malaman mo sana kung sino ang kinakalaban mo. Unti-unting lumipas ang oras. Si Lin Hai, dahil sa kanyang kinain na kuneho, ay nagdurusa at nakadarama ng pagsisisi. Kaya hindi ko siya pinagtrabaho. Sa halip, sinabi ko sa kanyang umupo sa living room. At manood ng cartoons. Nakaupo si Lin, hina nakakrus ang mga binti. Sa sofa habang malungkot na nanonood ng Z. Mayroon siyang malaking kuneho at kinakausap niya. Masama, masama. Basurang tao. Sobrang cute ng kuneho na ito, pero kinain mo pa rin. Lin Hai, muli na namang. Nakilala kung sino ako. Sa mga sandaling ito, nanggaling ang boses sa itaas. Kaya ko na. Huwag mo akong hawakan. Hindi maliit na bagay ang pagbaba. Kung gusto mo, bubuhatin kita. Hindi kita kailangan. Hindi na ako bata. Ho Tidid, huwag kang magpakitang gilas. Nang marinig iyon, umiti ako at sinabing, bata pa ang mga babaeng hindi pa kasal. Inalalayan ko si Van Thu pababa. Nararamdaman pa nga niya. Ang mainit kong hininga. Pati ang amoy sa akin. Malinaw naman na lalaki ako. Pero bakit ang bango ko? Hindi. Pinagsasasabi ko,
Bata pa ang mga babae bago ikasal. Sobrang walang katuturan. Ako ang nasa likod ng angkan ng dead. Tapos ituturing niya akong bata. Nang marinig ni Evelyn ang mga ingay, nakangiti siya. Agad niyang ibinaba ang manika at tumakbo palabas. Sa isang sulyap, nakita niya akong inaayunan ang kanyang kapatid pababa. Agad siyang hindi natuwa. Nang makita iyon, nagkunwari akong hindi nakakaintindi. Bakit kaya nagagalit ka kapag nakikita mo ako? Hindi pa kita pinakakain. Kung hindi ko siya binibiro, hindi ko siya papansinin. Nang marinig iyon, nagalit si Evelyn. Ang bayaw mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang sabihin iyon? Nagkibit balikat ako nang walang magawa. Hindi ko rin alam na hindi ka pa nakakain noon. Galit na sinabi ni Evelyn, hindi makakain ang mga babae. Narinig ni Van Fu sa tabi at may pagtatakang tinanong. Teka, anong pinagsasabi niyo? Anong pinapakain? Ano ba ang nangyayari? Iwinagayway ko ang aking kamay. Okay. Huwag na nating pag-usapan. Pagkasabi noon, inalalayan ko si Van Fu na umupo. Pagkatapos tiningnan ko si Deadlin, hina nakatayo pa rin sa tabi. Huwag ka nang magreklamo. Kumain na. Bahagyang umimik si Deadling at naupo. Sa mga sandaling ito, napansin niya ang karangyaan ng mesa. Sa sandaling ito, natigilan siya. Nakita niya lang na puno ang mesa ng pagkain. Ang mga kulay ay matingkad at nagbibigay ng nakakaakit na amoy. Ikaw ang nagluto ng lahat ng ito. Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Deadling. Umalis siya sa gitna. Hindi niya inaasahan. Nakaya kong magluto ng ganito karaming masasarap na pagkain ng mag-isa. Puno ang kanyang ilong ng mga nakaakit na amoy. Hindi niya napigilang lumunok. Siyempre pa. Sinabi ko na espesyal akong nag-aral para kay Van Fu. Pagkasagot sa tanong ni Evelyn, agad akong humiti kay Van Fu. Naka-impek na ang chopstick sa mesa. Kumuha ako ng manok sa pinggan. Pagkatapos dahan-dahan kong inilagay sa mangkok ni Van Fu. Subukan mo ito. Sigurado ako na ito ang pinakagustong-gusto mo ngayong gabi. Malambing ang aking boses at malalim. Puno ng init at pagmamahal ang aking mata. Bagamat hindi nakikita ni Van Fu ang aking ekspresyon. Pero naririnig niya ang katapatan. Sa aking boses. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Masarap ba o hindi? Subukan ko. Bahagyang umimik si Van Fu. Pagkatapos, kinuha niya ang pinggan at kumuha ng manok. Pagkatapos dahan-dahan niyang ipinasok sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, sumabog ang sarap ng pagkain. Hindi niya napigilang umayos ng upo. Bahagya siyang huminga ng mas mabilis. Hindi niya napigilang magulat. Bakit ang sarap? Sobrang sarap. Gusto ko pa. Nang makita iyon, dali-dali akong nagtanong. Kumusta? Masarap ba? Sa sandaling ito, mayroon na namang babala ang sistema. Nadama ng taong minamahal mo ang sarap, naging masaya. Nadagdagan ng isa ang iyong puntos. Sa huli, nagsalita si Van Fu. Okay lang. Pwede nang kainin. Tiningnan ko siya at hindi nagsalita. Mahina akong tumawa at sinabing okay lang. Ngayong araw, naghanda ako ng maraming pagkain. Pakikilala ko ito sa iyo isa-isa. Sigurado ako na mayroon kang magugustuhan. Natigilan si Van Fu sa kanyang isipan. Kusang lumunok siya. Hindi na rin gaanong katigas ang kanyang boses. CJ, subukan natin. Habang kumukuha ako ng pagkain para kay Van Fu. Ipinapakilala ko sa kanya. Sinabi ko pa kung ano ang ibig sabihin ng pagkain na iyon. Dahil dito, nakaramdam si Van Fu ng napakaraming sorpresa at enlightenment. Kaya naman pala ganito ang pagkain na ito. Kaya may kwento pala ang pagkain ito. Kaya marami palang bagay na maganda sa mundo. Ano ang dagat Adriatic? Ano ang itsura ng kulay pink na langit? Pati hindi marunong magsalita, anong ibig sabihin noong naliligaw? Sa susunod pa kaya ako makakakita ng mga iyon? Hindi. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng isipin ang mga iyon. Hindi ako dapat magpagulo sa mga iyon.
Sa sandaling ito, lumipat ang aking boses kay Linhay. Huwag ka na lang kumain ng kuneho. Kumain ka rin ng gulay. Tinitigan ako ni Linhay at sinabing, ano? So Hotide, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang utusan ako? Tumawa ako at tiningnan siya. Ah, ganoon ba? Kung ganoon, aalisin ko na. Alalahanin mo sinabi mo na sobrang cute ng kuneho. Kaya huwag ka nang kumain ng kuneho ha? Nang marinig iyon, umiling si Ted Linhay. Teka, kakain ako ng kaunting gulay. Huwag mong alisin. Bagamat hindi niya nakikita ang nasa mesa. Pero sa pamamagitan ng pagdinig lang, naramdaman ni Dred Van Thu ang init. Na hindi niya nararamdaman. Bakit kaya ganito? Maayos kong sinandukan si Dred Van Thu ng sopas ng manok. Pagkatapos, kumuha ako ng kutsara at inilapit sa kanyang bibig. Uminom ka ng sopas ng manok. Napapagod ka na dahil sa mga nakalipas na taon. Kailangan mo nang magpahinga. Nakabalik si Dred Van Thu sa realidad. Kaya ko na. Nagpanggap siyang hindi masaya. Pero hinayaan pa rin niyang pakainin siya. Nagkakahiya siya. Dahil pinapakain ko siya. Kaya nagpapahintulot ang kanyang katawan na mas lumapit sa akin. Nakaramdam ng pagkapahiya si Dred Van Thu sa kanyang isipan. Dahil sa kanya kaya reaksyon na naman ako. Bakit kaya ang bait niya sa akin? Si Dred Van Thu ay gulong-gulo at nagdadalawang isip. Sa kasalukuyan, mukhang mabuti si Hotide. Ayon kay Tian An, ang 5% na mula sa angka ng si na ipinadala ni si Hotide ay may malaking epekto. Sa loob ng 2 araw, maraming grupo at kumpanya ang nakatanggap ng balita. Isa-isa silang lumalapit sa kanila at nag-aalok na makipagtulungan. Nakita ng mga taong sangkot na ang angka ng si ay parang nakikipag-ugnayan na naman sa angka ng dive. At iniisip nila na malapit nang bumalik sa tuktok ang angka ng dive. Pero dahil doon, nagdadalawang isip si Dred Van Thu. Gusto kong maghiganti. Gusto kong gamitin si Hotide at ang kanyang angkan. Kung malalaman ni Hotide ang totoo, anong mangyayari sa kanya? Masasaktan ba siya o masisira? Karapat-dapat ba ako sa kabaitan ni Ho? Kenneth! Pagkatapos kumain. Habang nasa kusina ako, kumakanta ako ng isang kanta. Habang naghugas ng mga pinggan, biglang pumasok si Ted Van Thu. Para sa iyong pagmamahal sa musika, punong-puno ng kaligayahan ang aking puso. Dagdagan ng isa ang iyong puntos. Kumakanta ako hanggang sa kalahati. Nang marinig ko ang boses ng sistema, bahagya akong natigilan. Akmang lilingon na sana nang marinig ko ang isang malinaw na boses. May talento ka rin pala? Nang marinig iyon, tumango ako. Sa piling mo, sobrang saya ko. Bigla na lang sumabog ang inspirasyon. Dahil napupuno ang isip ko tungkol sa iyo. Kaya nagawa ko ang kantang ito. Agad na namula ang mukha ni Dred Van Thu. Ano ang pinagsasabi mo? Alam mo ba kung paano magsalita? Okay. Gabi na. Maghugas na tayo. Mahinang sinabi ni Dred Van Thu. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay papunta sa lababo. Nang makita ko ang kanyang paggalaw, agad kong hinawakan ang kanyang kamay. Ito ay isang lababo. Nang marinig iyon, inialis ni Dred Van Thu ang kanyang kamay. Pagkatapos ay walang imik na sinabing, bahay ko ito. Alam ko na ito ay isang lababo. Habang tumutulong sa akin si Dred Van Thu, nakaramdam din ako ng init sa aking puso. Pagkatapos ay binuksan ko ang gripo. CJ, maghugas ka riyan, Van Thu. Malalaking kaldero at pinggan, akin na. Tumango si Dred Van Thu at pagkatapos ay tumigil. Sa pag-iisip-isip, hindi ka ba kakanta? Nang marinig iyon, natigilan ako at pagkatapos ay ngumiti. Kung gusto mo, kakantahan kita habang buhay. Nagsinungaling si Dred Van Thu. Hindi ko naman gustong marinig. Pagkatapos, muli na namang umawit ang aking tinig. Dahil kumakanta ako para kay Ian Van Thu. Kaya muling nagbaba ng presyo ang sistema. Ang hindi napansin naming dalawa ay, may nakatayong dalaga sa pinto. Unti-unting tumigas ang kanyang mukha. Tumigas si Dan Linhay.
Pinapanood kaming dalawa na parang nagliliwanag kami. Nagsasalita, nagtatawanan, kumakanta, at naghugas pa ng pinggan. Dahil dito, naramdaman niya na parang. Parang ano? Bakit ganito? Nakahawak si Deadline sa kanyang ulo at gustong umiyak. Sumigaw siya, lumubog na ang araw. Mahinang nagpaalam ako. Gabi na. Uwi na ako. Nang marinig iyon, kalmadong tumango si Ted Thanthu. Kung ganito rin naman sa susunod, sige na. Umiti ako. Alam ko na nag-aalala ka na pagod ako sa pagluluto. Sa susunod, gagawin ko ng mas kaunti. Bahagyang nawalan ng imik si Ted Thanthu. Hindi ko naman sinabi iyon. Nag-aalala lang ako sa pagiging matibay ng kusina ko. Pagkasabi noon, diretso na siyang pumasok sa bahay. Masaya kong sinigaw, Thanthu. Pupunta ako ulit bukas. Ang sinagot niya lang ay, bahala ka. Nang magsara ang pinto. Sa isang lugar na hindi ko nakikita. Hindi napigilang mapangiti si Ted Thanthu. Sa sandaling iyon, may tumakbo papunta kay Ian Thanthu. Pagkatapos umiyak. 8. Nagbago ka na. Nang marinig si Ted Linhai. Mumiti nang walang magawa si Ted Thanthu. Bakit? Linhai. Bakit nagbago ang iyong ate? Nang marinig iyon, lalong sumakit ang puso ni Ed Linhai. Nagbago ka na. Simula nang dumating ang si Hodidis na iyon. Hindi ka na naging normal. Sa paningin mo, si Hodidit lang. Kakadalawang araw pa lang. Ako, parang naging tagalabas na sa bahay na ito. Nang marinig iyon, naisip ni Ed Thanthu sa kanyang isipan. Siguro dahil sa ginawa ni Hodide. Kaya naging cold na ako kay Linhai. Hindi ako dapat maging ganoon. Kaya hinaplos niya ang likod ni Deadlin para siya aluin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagbago. Gusto lang naming bumalik sa tuktok ang angka ng T. Kailangan namin ang yaman at impluensya ng angka ng T. Kaya nagpanggap ako. Nang marinig iyon, umangat ang ulo ni Deadlin. Masaya ang kanyang mukha. Ayos. Akala ko gusto mo si Hodide. Hindi bale. Bagamat parang may talento siya. Masarap ang kanyang luto at marunong siyang umawit. Maganda rin ang kanilang bahay. Mukhang malinis ang kanyang puso. Pero salamat. Hindi mo siya gusto. Kung hindi, hindi na ako makakatira sa bahay na ito. Walang magawa si Ted Thanthu. Huwag ka nang mag-alala, Linhai. Paano kita hindi hahayaan na tumira rito? Okay na? Magligo ka na, manood ka ng sisi pagkatapos matulog. Bagamat, nakatanggap ng pangako si Linhai. Ngunit nag-aalala pa rin siya. 8. Huwag mo siyang gustuhan. Nang marinig iyon, tumahimik si Ted Thanthu. Linhai. Bayaw mo siya. Kailangan mo siyang igalang. At saka, hindi ka pumasa sa math? Mamaya, babalikan ko. Direktang natigilan si Linhai. Ano? Ano ba ang nangyayari dito? Pagkaalis sa bahay ng angkan ng Ilde, agad kong pinaimbestigahan si Tiulin. Dahil kay Tiulin magsisimula ang kwento. Noon, nasa tuktok siya ng bundok Longwan. Sinunod niya ang mga matanda. Nang bumaba siya ng bundok, sobrang taas ng tingin niya sa sarili. Iyon din ang gusto ng mga matanda. Bago siya umalis, binigyan siya ng mga matanda ng isang jade. Ang disenyo ng dragon. Ang ibig sabihin nito, siya ang young master ng Longwan Inn. Ang Longwan Inn ay isang malaking organisasyon. Sa kasamaang palad, sinira ni Ted Thanthu. Sa pag-iisip na iyon, hindi ko napigilang mapangiti. Buti na lang. Hindi ko alam kung bakit sinira ni Ted Thanthu ang Longwan Inn. At palaging pinupuntirya ang mga bida. Pero para sa akin, magandang balita ito. Noon, si Tiulin. Nang marinig na pangit ako, pinili niya akong patayin sa gabi. Sabi niya, mayroon ka ng nakatakdang kamatayan. At pagkatapos, tinambangan niya si Ted Thanthu. Dahil dito, namatay si Ted Thanthu. Sa kabutihang palad, maaga pa lang ang mga kabanata. Mayroon pa akong sapat na oras para maghanda. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang protektahan ng mabuti.
Kinaumagahan. Habang nakasuot ng pantulog si Ted Linhay. Nakapikit pa siya at nagtatagpi habang nagsisipilyo sa lababo. Sa sandaling ito, dala ko ang isang bag ng gulay na dumaan sa likod ni Ted Linhay. Magandang umaga. Linhay, gabi ka na naman natulog ha? High school ka na. Huwag kang gumising ng madaling araw para basahin ang ko. Paglingon muli sa akin. Bahagyang natigilan ang dalaga. Pagkatapos, biglang natataranta niyang sinabi. Hoy, ako ba ang maliit na demonyo na tinutukoy mo? 18 na ako, no? Isa na akong ganap na babae, okay? Paalam, ikaw na isdang trakulo. Isusumbong kita kay ate. Sabi ni Linhay habang tumatakbo palabas ng kusina. Napailing na lang ako nang walang magawa. Bigla. May sumagi sa isip ko, isang pangitain. Isang humihingalong figura na nakahandu sa isa-isang laong ng dugo. Isang babaeng nakapiring ang mata na gulat na tumatakbo palapit mula sa malayo. Ate, gamitin mo ang kapangyarihan ng dugo ko. Alam ko na kaya nitong ibalik ang paningin mo. Patawarin mo ako, hindi ko dapat siya inasar. Patawad di. Kung hindi ako nagkakamali. Ang tagpong ito ang kahihinatnan ni Linhay. Teka. Napasinghap ako. Sa tingin ko, alam ko na kung bakit. Si Tan Venfu ay naging pangunahing kontrabida sa huli. Kung ganoon, sa mga susunod na araw, kailangan kong bantayan si Linhay para maiwasan ang trahedya sa hinaharap. Gusto ko pa ring maging kontrabida si Venfu. Pero hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang mahal sa buhay. Hindi pwede. Dapat kong pigilan ang trahedyang ito. Sa pag-iisip na iyon, nagliwanag ang aking mga mata. Kaya, para makasiguro, ipinagpalit ko ang lahat ng natitirang puntos ko. Para mapahusay ang aking kakayahang lumaban. At kasanayan sa pakikipagbuno. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang sistema. Dahil sa pagliligtas sa iyong hipag at para hindi masira ang puso ng iyong dalisay na pag-ibig. Ito ay isang gawa ng tunay na pagmamahal. Lubos na nasiyahan ang sistema. Sa silid-aklatan sa itaas, nagbabasa ng aklat si Venfu. Ngunit parang may naririnig siyang ingay. Bahagyang umangat ang kanyang mga labi. Ngunit agad din itong napigilan. Pagkatapos, lumingon siya sa pinto ng silid-aklatan. At kalmadong sinabi, hindi kita inimbita rito. Nang marinig iyon, bahagyang umiti ako. Hindi ko alam kung bakit. Sa tonong ito ni Venfu, hindi lang ako hindi nasiraan ng loob. Lalo pa akong nahumaling. Kaya, humakbang ako papalapit. Lumuhod at inayos ang buhok ni Venfu. Hindi kita inimbita. Pero naalala ko na sinabi mo kagabi bago ako umalis. Bahala ka. Tama ba, Venfu? Ang bahala ka mo ay nangangahulugan na pwede. At saka, kung hindi ako pupunta, sino ang magluluto ng almusal para sa ating dalawa? At isa pa, Venfu. Paano mo nalaman na darating ako? Ramdam ni Venfu ang aking ginagawa. Ngunit hindi siya tumutol. Mahinahon lang niyang sinabi. Ang bahala ka ay maaari ring mga hulugan ng hindi. Sa kanyang puso. Bagamat wala siyang masamang nararamdaman sa pagdating ko. At may kaunting kagalakan pa nga. Hindi niya aaminin na inaasahan niya ako. At kung paano ko nalaman na ikaw iyon? Dahil ang iba pang mga pandaman ng isang bulag ay mas matalas. Nang marinig iyon, pinuri ko siya. Hindi ka nga nagkakamali, Venfu ko. Sa iyo, 2 salita lang ang masasabi ko. Bahagyang nag-alala si Venfu. Anong 2 salita? Tiningnan ko siya at mumiti. Astig ka. Bahagyang nawalan ng imik si Venfu. Tumayo siya. At iniabot ang kanyang kamay sa akin. Tara na, mahinahon niyang sinabi. Niluto mo ba ang lugaw na may itlog na balut at giniling na karne? Sa pagkakataong ito, ako naman ang bahagyang nagulat. Alam mo rin iyon? Bahagyang umiti siya. Nakalkula ko. Medyo hindi ako makapaniwala. Talaga? Tumango si Venfu. Sinabi ni Linhay sa akin. 2 beses akong nagulat. Hindi kaya? Venfu.
Nagbibiro ka rin pala? Nang marinig iyon, bahagyang umiti siya. Bagamat hindi ko nakikita ang ekspresyon mo. Siguradong nakakatawa. Magkasalita pa lang sana siya nang marinig niya akong nagsalita. Ang galing ng asawa kong si Fanthu. Alam mo ba kung anong gusto kong gawin ngayon? Bahagyang natigilan si Tled Fanthu. Sa kanyang isip, nagsimula itong umikot. Anong gusto hindi pa siya tapos magsalita. Nang maramdaman niyang umangat ang kanyang mga paa. Ramdam niya ng malinaw. Nabinuhat siya ni Ho Tide. Binuhat siya nito na parang prinsesa. Agad na napasandal si Tled Fanthu sa dibdib ko. At biglang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Nagsimula siyang pumiglas. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Paano kung makita tayo ni Ling? Pero syempre hindi ko papalampasin ang pagkakataong ito. Kaya lalo ko siyang niyakap ng mahigpit at mumiti. Asawa kong Fanthu. Ang arte mo naman. Hindi ka nga pwedeng buhatin? Paano ka magkakaanak? Nagalit palalo si Tled Fanthu nang marinig niya iyon. Direkta niyang sinuntok ang dibdib ko. Ikaw, ibaba mo ako. Sino bang may gustong magkaanak sa iyo? Pero habang mas nagpupumiglas siya, mas lumalakas ang loob ko. Hindi kita ibababa. Gusto kitang buhatin papunta sa mesa. Ngunit nang balak ko na siyang buhatin palabas ng silid. Nakita kong yumuko si Tled Fanthu. At ayaw nang magsalita pa. Kaya dali-dali ko siyang ibinaba. Nagsimulang humingi ng tawad at suyuin si Fanthu. Patawad, mali ako, mali ako. Ngunit sa sumunod na segundo, tumingala si Tled Fanthu. At bahagyang lumitaw ang tagumpay sa kanyang labi. Sabay abot ng kanyang kamay at itinaas ang dalawang daliri. 2-1 na. 2-1. Natigilan ako. Pagkatapos, bigla kong naintindihan at natawang napailing. Nang marinig ni Tled Fanthu ang aking pagtawa, hindi rin niya napigilang tumawa. Alam mo ba kung anong kapalit ng pagiging malupit sa akin? Nang marinig iyon, hinawakan ko ang kamay ni Tled Fanthu at mumiti. Alam ko. Natatakot na ako sa iyo. Tara na. Kunwaring pumigla si Tled Fanthu. Ngunit sa kalahating segundo lang, nagpanggap na hindi makawala. At tumango. Sa mesa. Walang gana si Dedlin sa pagkain. Dahil hinahawakan ko ang kutsara at isa-isang isinusubo kay Tled Fanthu. Hindi pa ako tumitigil sa pagsasabi ng mga matatamis na salita. Masarap ba, Fanthu? Nang marinig iyon, seryosong sinabi ni Tled Fanthu, okay lang. Tumango ako. CJ, gagawan kitang muli sa susunod. Nang sabihin ko iyon, hindi natuwa si Tled Fanthu. Ang ibig sabihin nito ay alam kong gusto niya iyon. Binigyang diin niya ang ibig sabihin ng okay lang. Maaari ring mga hulugan ito na hindi masarap. Umiti ako at sinabi. Pero sa tingin ko, gusto mo talaga. Mayabang na nagtanong si Tled Fanthu, talaga? Anong nagpapaisip sa iyo na gusto ko ito? Pagkarinig nito, nag-isip ako at tumawa. Siguro dahil sa tuwing matatapos kang kumain, dumidila ka sa labi mo. Natigilan si Tled Fanthu dahil ginagawa niya pala iyon. Naku! Agad na namula ang kanyang tenga. At sinuntok niya sa hita si Ho Tide. Umalis ka. Nang makita iyon, hinawakan ko ang kamay na sumusuntok sa hita ko. Haha, Fanthu. Mahal na mahal kita. Bahagyang nagalit si Tled Fanthu at sinabing, kumain ka na lang. Huwag kang magsalita ng mga ganyang bagay. Pinanonood ni Devlin ang tagpong ito at nagangalit ang kanyang ngipin. Kinagat ang kanyang kutsara ng mahigpit. Nakakainis. Ang isdang trakulong siyi na iyan naglalambingan sa harap ko at kay ate. Ang sama-sama. Hindi matanggap ni Edlin ang tagpong ito. Lalo na pagkatapos malaman kagabi kung bakit. Nagpapanggap na malapit si ate kay si Ho Tide. Lahat pala ay para sa angkan ng Zen. Nagtiis ang kapatid niya. Nakipaglapit kay si Ho Tide. At naghintay ng pagkakataong agawin ang angkan ng si. Para maibalik sa tuktok ang angkan ng Zen. Kawawa naman ang kanyang kapatid. Para sa angkan ng Zen, isinakripisyo niya ang kanyang sarili.
Naramdaman ni Devlin na hindi siya karapat-dapat. Alam na alam niya na kinasusuklaman ng kanyang kapatid si Ho Tidit. Alam din niya na para sa angka ng Ded. Kaya nagtiis ang kapatid niya sa harap ni si Ho Tidit. Pero wala siyang magawa. Nakikita niya lang ang kanyang kapatid na ginagawa ang mga bagay na ito kay si Ho Tidit. Sa pag-iisip na iyon, para nang dinudurog ang puso ni Devlin Hai. Kung kaya niyang palitan ang kanyang kapatid, gagawin niya ito ng buong puso. Busog na ako. Pupunta na akong eskwela. Hindi na matiis ni Evelyn ang tagpong ito, na nagpapasakit sa kanyang puso. Kaya pinigilan niya ang kanyang kalungkutan at umalis sa mesa. Nang marinig iyon, lumingon ako kay Evelyn Hai. Teka! Mamaya, ihahatid kita sa eskwela. Pagkarinig ko nito, agad na natigilan si Devlin at Dan Van Thu. Lalo na si Devlin Hai. Labis siyang tumanggi, nakasimangot at malamig na sinabi, Defe. Hindi ko kailangan na ihatid mo ako. Gusto kong sumakay sa Gefin Yanv ko. Ang Gefin Yanv ay ang kanyang maliit na dekuryenteng scooter. Nakita ko ang isa sa labas ng bahay ng angka ng De, na may palamuting makulay. Buong pagmamalaking sinabi ni Devlin Hai, anong scooter? Ito ay tinatawag na Gefin Yanv. Sasabihin ko sa iyo. Kayang tumakbo ang Gefin Yanv ng 140 kilometro kada oras. Nang makita iyon, seryoso akong sinabi. Mapanganib ang maliit na dekuryenteng scooter na iyon. At iligal na i-modify. Ang dekuryenteng scooter dahil pagmumultahin ka at kukunin ang scooter mo. Mas mabuti pang sumunod ka at sumakay sa sasakyan ko papuntang eskwela. Tumango rin si Dad Van Thu pagkatapos marinig iyon. Walang emosyon niyang tanong, Lin Hai. Hindi ba nag-hire ako ng driver para sa iyo? Bakit sumasakay ka pa rin sa dekuryenteng scooter na iyon? Pagkarinig ni Evelyn sa tonong ito ng kanyang kapatid. Kinabahan ang kanyang puso. Patay na. Hindi sinasadyang nasabi ko. Walang magagawa. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Yumuko siya ng may nagmamakaawang tono. 8. Gusto ko lang makatipid ng kaunting pera para sa pamilya. Kaya pinagpahinga ko ang driver. Sa tabi ko, nakinig ako. At bumulong kay Van Thu. Pagkatapos pinagpahinga, pinambili niya ng pampaganda ang pera. Nang makita iyon, agad na nagalit si Devlin Hai. Tinitigan niya ako. Hindi pa ako tapos magsalita. Nang lumingon si Van Thu kay Devlin Hai. At malamig na sinabi, alam mo ba kung gaano kapanganib ang pag-modify ng sasakyan? Hindi na kita papayagan na sumakay sa sasakyan na iyon. Pagkatapos sinabi niya sa akin, sa susunod, hayaan mong ihatid siya ng iyong bayaw sa eskwela. Naloloka na si Van Thu kay Devlin Hai. Bakit hindi sumusunod ang batang ito? Nag-hire na ako ng driver para sa kanya. Pero naglakas loob pa rin niyang magpaalis ng tao. At I modify ang dekuryenteng scooter. Bakit niya gagawin ang mapanganib na bagay na iyon? Parang kulang ang disiplina ko kay Evelyn noon. Kaya naging pasaway siya. Paano kung si Lin sa labas ay nakikipag-usap sa mga taong walang kwenta? Paano kung si Lin ay magpakulay ng buhok na blonde? At magsuot ng mga kakaibang damit? Nang maisip ni Van Thu ang puntong ito, bahagya siyang kinabahan. Kusang hinawakan niya ang kamay ni si Ho Tidit. Tama. Pwede kong ipaubaya kay si Ho Tidit na bantayan siya. Balak ko palang magsalita nang tapikin ko ang kamay ni Van Thu. Tiningnan ko si Devlin na may kulay blonde na buhok. Nagpabutas ng tenga at nagsusuot ng mga kakaibang damit. Pagkatapos inalo ko si Van Thu, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang bantayan si Lin He. Nang marinig iyon, nakahinga rin ng maluwag si Van Thu. Pagkatapos, seryoso niyang tiningnan si Devlin He. Napagdesisyonan na ito. Hindi kita papayagan na tumanggi. Nang makita ni Devlin na galit ang kanyang kapatid. Sumuko rin siya sa paglaban. Yumuko siya at nagmamakaawang sinabi, sige na nga. Pagkalabas ng bahay, iniladlad ni Devlin ang kanyang buhok, isinukbit ang kanyang bag. Hindi siya masaya habang naglalakad sa tabi ko. Isang Rolls Royce ang nakaparada sa pinto.
Nakapwesto si Genfkao sa tabi ng pinto. Binuksan niya ang pinto. Magalang niyang sinabi kay si Hotidet at Dredlinhay. Young Master, Miss. Tumango ako at tinapik si Dredlinhay na nakayuko. Tara na. Huwag ka nang sumimangot. Bayaw mo. Ginagawa ito para sa iyong ikabubuti. Mapanganib ang pag-modify ng sasakyan. Gusto mo bang hintayin na maaksidente ka? Para umiyak araw-araw ang kapatid mo. Nang marinig iyon, alam ni Dredlinhay na hindi tama ang pagtatago sa kanyang kapatid tungkol dito. Pero ayaw niyang aminin na siya ay nagkamali sa harap ko. Sa pag-iisip na iyon, mahina siyang umimik. Wala kang pakialam. Pagkasabi niya noon, hinagis niya ang kanyang bag sa akin. Nagpanggap siyang galit at sinabi, hawakan mo yan, isdang trakulo. Napatawa ako nang walang magawa. CJ. Susundin ko ang lahat ng gusto ng kapatid ko. Kapatid ko? Anong kapatid mo? Naguguluhan si Dredlinhay. Nataranta siyang sumakay sa sasakyan. Nakakainis. Isdang trakulong si Hotide. Araw-araw nagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Pagkasakay sa sasakyan, sinabi ko kay Genfkao. Genfkao, pumunta tayo sa Gyanghai High School. Pagkasabi noon, sumandal ako sa aking upuan at pumikit. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa susunod na kabanata. Una sa lahat, kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay. Na ayon sa prinsipyo, ako. Si Dan Venfu at Dredlinhay ay kabilang sa panig ng mga kontrabida. Sa pagkakataong ito, sa prinsipyo, may isang tagpong kinasasangkutan ni Dredlinhay at ang grupo ng mga pangunahing karakter. At ayon sa timeline ng kwento, mukhang malapit na rin ang puntong iyon. Isa lang itong maliit na tagpo para akayin. Ang kapatid ni Dredlinhay na si Kireth na lumabas. Pero sa hindi inaasahan, gusto ng tunay na may akda na akayin. Ang karamihan sa mga karakter na kapatid sa orihinal na gawa. At iyon din ang dahilan kung bakit naging miserable ang wakas ni Dredlinhay. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko papayagan na mangyari iyon. Sa kabilang banda, si Dredlinhay. Nakataas ang kanyang kanang kamay at nakasandal sa bintana. Bagamat nakatingin siya sa labas, tinitingnan niya ako sa gilid ng kanyang mata. Ano ba iyan? Tulog na naman ang isdang trakulo. Ah, tama. Sa itsura. Kaninang umaga, may bitbit pa siyang gulay. Kung hindi ko alam, aakalain ko na isa siyang abogadong gumigising ng maaga. Kung hindi lang dahil sa sasakyang ito, makakalimutan ko na. Na isa siyang nangungunang young master. Hindi ko maintindihan. Bakit nagpapakababa ang young master ng angka ng si? Para magluto sa amin. Gusto niya ba talaga si ate? Kinagat ni Dredlinhay ang kanyang labi. May kinang ang kanyang mga mata. Gustong-gusto ni si Hotidet ang kanyang kapatid. Pero sabi ng kanyang kapatid, ang tunay na layunin nila ay agawin ang angka ng si. Pero sa oras na iyon, kapag nalaman ni si Hotidet ang katotohanan, anong mararamdaman niya? Hindi maisip ni Dredlinhay. Sa oras na iyon, gaano kaya kasira si Hotidet? Pero huminga ng malalim si Dredlinhay. Wala siyang pakialam. Tutal, gusto niya na mahalin ang kanyang kapatid. Tama. Sa susunod, agawin ang angka ng sihi, karapat-dapat lang iyon sa kanya. Palihim na kinumbinsi ni Dredlinhay ang kanyang sarili. Ngunit dumating ang aking boses. Linhay, gusto mo ba talaga ang mga motorsiklo? Kung makakapasa ka sa kolehiyo, bibigyan ka ni Bayaw ng isa. Paano? Sa pagkaisip na iyon, kailangan kong pataasin ang gusto sa akin ng aking hipag. Kung hindi, baka hindi niya sabihin sa akin ang kanyang mga aktibidad sa labas. Nang makita kong natigilan si Dredlinhay, hindi ko napigilang magbiro. Ano, ayaw mo sa gantimpala na iyon? O sa tingin mo hindi ka makakapasa sa kolehiyo? Bumalik sa realidad si Dredlinhay. Naguluhan siya at tumalikod. Sino ang hindi makakapasa? Natatakot lang ako na baka hindi mo tuparin ang pangako mo. Iwinagayway ko ang aking kamay. Bayaw mo ba ay nagkukulang sa pera? Kahit na hindi ka nagustuhan sa merkado.
Kung gusto mo ng motorsiklong ikaw mismo ang nagdisenyo. Kaya rin iyon ni Bayaw. Sa loob ng isang araw, dadalhin ko iyon sa harap mo. Nang marinig ang mga salitang iyon, gulong-gulo ang isip ni Adeline. Ate, pwede ba tayong humanap ng ibang paraan para agawin ang angkan ng isi? Kung ganoon, magkakaroon ako ng budhi. Gusto nang umiyak ni Adeline. Lumipas ang oras. Sa Gianghai High School, ang paglabas ng isang Rolls Royce ay nakaakit ng maraming mata. Wow! Sinong mayaman kaya ang lumipat dito? Mayaman na tao sa lugar na ito. Maraming estudyante ang huminto at nag-usap tungkol dito. Pagkatapos, bumaba ako sa sasakyan. Ang mahinahon at banayad na aura sa akin. Kasama ng aking itsura. Agad na ikinagulat at ikinatuwa ng maraming tao. Sa ilalim ng gulat ng lahat, pumunta ako sa pintuan ng sasakyan. Pagkatapos binuksan ko ang pinto at may sinabi. Pagkatapos ng isang sandali, bumaba si Adeline. Kinuha niya ang kanyang bag sa akin. Pagkatapos tiningnan niya ako ng masama. Sa susunod, huwag kang magpakita ng ganyan, okay? Pagkasabi noon, nagmadali siyang pumasok sa gate ng paaralan. Tiningnan ko siya at nagkibit balikat. Halata na masaya siya. Ngumiti ako. Kumaway sa maraming tao at bumalik sa loob ng sasakyan. Sa sandaling bumalik ako sa loob ng sasakyan. Ang ngiti sa aking labi ay bahagyang nawala. Sa halip may malamig na tingin. CJ, sa mga susunod na araw, dapat kong pigilan ang mga susunod na kabanata. Sa loob ng paaralan, ang peke na galit ni Adeline ay naging masaya. Pinapalibutan siya ng kanyang mga kaibigan. Kapatid ba siya? Kailan ka pa nagkaroon ng kasintahan? Dagdag pa ng isa pang babae. Siya ang lalaking pinapangarap ko. Sumasakay siya sa magandang sasakyan. Nasiyahan si Adeline sa kanyang narinig. Pero nahihiya siya. Kaya umubo siya ng kunwari. Sinabi niya ng kalmado. Hindi siya ang kasintahan ko. Nagpumilit lang siyang ihatid ako. Mas humanga ang mga kaibigan. Hindi siya ang kasintahan mo. May pag-asa pa ba kami? Nang marinig iyon, naguluhan si Adeline. Bagamat hindi kasintahan si Tide. Bakit kayo? Bukod pa rito. Gusto ng lahat na maging kasintahan ni Tide. Dahil dito, labis na hindi comfortable si Adeline. Kaya malamig siyang umimik. Huwag na kayong mangarap. Bayaw ko siya. May asawa na siya, ang kapatid ko. Mahal na mahal ang bayaw ko at ang kapatid ko. Huwag niyo siyang lapitan. Pagkasabi noon, naisip niya sa kanyang isip. Ang dami palang nagkakagusto sa isdang trakulo na yan. Kaya pala kailangan kong bantayan siya. Para hindi siya mambabae. Sa puntong ito, nagmungkahi ang isang babae. Nabalitaan ko na nakilala ni Tue ang isa, ang may-ari ng karaoke. Pagkatapos ng eskwela, gusto mo bang kumanta doon? Sabi ni Tue. Libre lang ang pagkanta doon para sa atin. Libre din ang prutas. Itinaas ng mga estudyante ang kanilang kamay. Bilang ang nakatatandang kapatid nila. Hindi siya tumutol. Pero bago siya bumaba sa sasakyan, sinabi ni Tide na susunduin siya. Anong gagawin niya? Wala siyang pakialam. Sa pag-iisip na iyon, tumango si Adeline. Sa harap ng karaoke, tumingala ako. Hindi ko maiwasan na maisip ang kabanata. Para akayin ang kapatid ni Kide-Uin. Na si Kireth na lumabas. Si Adeline at ang kanyang mga kaibigan ay nagkita sa karaoke para kumanta. Pagkarating nila doon, natuklasan nilang pinapainom ng alak si Kireth. Agad na nagalit si Linhay. Nakipag-away siya kay Kireth. Nagtawag ang dalawang panig ng pulis para tumigil sila. Alam ni Kide-Uin ang ugali ng kanyang kapatid. Pero ayaw niyang matalo siya. Kaya hinanap niya ang pinagmulan. Hiniling niya sa kanya na hanapin ang mga batang babae.
Humingi siya ng tawad. Bago pa man mahanap ng pinagmulan ang mga tao. Natagpo ang patay si Tire Finn sa kanilang bahay. Pati ang kanyang mukha ay tinanggal. Natapos ang pagsasalamin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam dati. Pero naayon sa kwento. Naintindihan ko kung paano nangyari ang wakas ni Deadline High.